Sa patuloy ng mga pambababoy at panginsulto sa angas ng Pinas na si John Noriel Casimero ng mga kampon ng Monster in Japan na si Naoya Inoue, Cuadro-Alas hindi na rin nakapagpigil pa at napikuna sa mga ginagawang pamamaya at mga memes sa mga bumabanat sa kanya. Nicholas Walters na binansagang The X-Man na tumalo noon kay Nonito Donaire Jr. Kaya ba, Boy Taricod at suko na naman sa bagitong Meksikano na kalaban. Damon Roach Jr. sobrang dismayado sa naging resulta ng investigasyon ng New York State Athletic Commission na draw pa rin ang resulta ng laban nila ni Gervonta Tank Davis. Ito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Napansin na rin ng Cuadro-Alas ang mga content creators na patuloy pa rin na inuugnay ang pangalan niya kay Naoya Inoue. Kung ang banat nila kay Cuadro-Alas ay palaging nililink o sinisiksik ang pangalan ni Casimero kay Inoue. Pero ganun din pala ang mga pinagagawa ng kampo ni Inoue na kung saan halos ang post nila ay kasama palagi ang mukha, pangalan at higit sa lahat, mga larawang ginagawang katatawanan ng angas ng Pinas. Tulad lang nito. Katunayan, ito nga ang nakaraang reaksyon ni Casimero sa larawan na kung saan ginawang master pogi si Casimero at dapat itong si Inoue ang dapat maging master pogi. Dahil taga-Japan naman itong si Master Pogi ayon kay Cuadro-Alas. Pero kakwento, ang dami-dami pa po talaga ang mga memes na kung saan ibinibida nila palagi syempre ang Monster in Japan at pinapahiya nila itong si Casimero. Pero alam nyo ba, ang nagpakiliti naman sa inis ni Cuadro-Alas ay ang larawan na ito. Kaya ayon kay Cuadro-Alas, grabe naman to, naging brother na tayo dito. Grabe, ang kupal ng vlogger talaga, kahit ano na lang pinagagawa. At ayon pa kay Cuadro-Alas, kayo na magaling. Sige, pakitaan nyo kami na magaling ka. Pakitaan mo kami ha. Samantala, sinibak naman ng Meksikano na si Luis Torres ang binansagang The X-Man na si Nicholas Walters. 23 anyos pa lang itong si Torres pero kasama na siya ni Vasily Lomachenko na tumalo kay Walters. Ang ginawa ni Walters kasi mga kwento na natamaan na siya ng solidong mga suntok ay biglang tumalikod dito kaya hindi na sinuntok ni Torres at doon na binilangan ng referee. Medyo may pagkahawig nga ito sa ginawa ni Davis na kung saan biglang lumuhod at tumayo at tumalikod kaya lang hindi binilangan ng referee. Well mga kakwento, nangyari ang pagiging boy talikod at suko ni Walters pagkatapos ng round 3 at hindi na siya nagpatuloy pa sa round 4 kaya panalo si Torres via technical knockout sa round 3. Mula sa unang talo ni Walters kay Loma ay tatlong sunod-sunod na mga laban ang naipanalo niya pero sa pang-apat na laban niya ay doon na muling bumalik ang istoryang boy suko ni Walters. Sa ngayon si Walters mga kwento ay may kartada na ngayon na 29 wins, 2 losses, 1 draw at 22 knockouts. Sa ngayon naman ay 39 anyos na ang mandirigmang taga Jamaica habang si Torres naman ay may kartada na 21 wins, 1 loss at 12 knockouts. Mga kakwento, hindi napigilan ni Roach ang sobrang pagkadismayado niya sa Nisak dahil hindi kasi pumabor sa kanya. Ang inaakala niya na kapag mapanood na ang replay sa pagtake ni Davis ay gawing panalo na siya. Kaya sa ngayon ay wala na siyang ibang gusto kundi mangyari sa kanila ni Davis ang part 2. Ikaw kwento sa rematch, sino para sa inyo ang mananalo?
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong GM Kuya, kay kakwentong Gabriel Nalasa, kay kakwentong Renz Alarcon, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.